Morning guys. Papasok na siya sa work. Good morning. Nag-i-snow na naman yung kanyang backpack. Puro pagkain. Tanghalian, merienda. Kapal na naman ng yelo eh. Dulos na naman yan. Mag-iingat ah. Kiss na. Okay. Love you. Love. Ingat-ingat. Kahapon pinagpagalan ng mga bata yung pinapagpagan niya na yung sasakyan. Isang shovel. Kakatuwa lang itong mga kapitbahay namin, talagang alternate na na nagsha-shovel. Hindi ganun kakapal ang yelo sa harap. Kasi ang hirap pag ganyan. Nang naano ako sa likod, nakakatakot maglakad. Pero medyo nag-snow din naman talaga. Kaya si Jeremy kahapon nadulas eh. Si Jonas nagpagpag dito, si Jeremy naman sa likod. Pagpag pa rin siya kasi may malilit na snow pa rin kagabi. Mukhang mag-i-snow pa ng yan. Iba yung kapal. Makikita mo yung itsura ng langit eh. Maulap na parang makapal. Pagpag. Mamaya akit siya. Dito ako nakatago ako sa likod ng pinto kasi malamig. Tayin ko lang siya umalis. Pag nakaalis na siya, papasok. Ingat dila. Saan ako na ito malamig? Yan. Ganito yung baon din ni Habi eh. Yan. Meron silang pero kay Habi yung brown rice. Ito kay Jonas to, baon niya. Hindi na siya bumibili ng pagkain sa trabaho. Mahal. At saka usually mga sandwich lang. Sunrise, tapos meron siyang fish fillet. Tapos ito yung parang lang siya, pakbet, pero wala siyang karne. Tapos ito, kabibili lang namin ng saging nung isang araw. Ang bilis niya, okay naman yung loob nito, kaya lang yung niya, ang bilis niya magkaroon ng patsi-patsi. Tapos yan, ay, yogurt. Minsan binabaw niya yung yogurt, minsan di binabalik niya sa ref. Pero iniiwan ko lang yun dyan. Kasi maya-maya, inaantay ko lang si Habi tumawag. Tapos pagkatawag ni Habi, babalik ako sa tulog. Ay, maalmusal ng dalawa. Doon na, nakaready na rin. Para pagbaba nila, mag-aalmusal na lang. Minsan ginigising ko pa si Jermaine, pero minsan nagigising naman na sila. Pero make sure ko pa rin. Gigising ako na 7. Sana makatulog uli. Ano pa lang eh. 5:35. Ayan, gulo-gulo pa yung buhok ko. So, ayun. Ay, nako. Antay ko na lang si Habi na makarating sa trabaho kasi tumatawag yun pagdating. Bago ako bumalik sa tulog. Minsan doon ako sa kwarto na nag-aantay ng tawag niya para antukin na muna ako. Hindi nga niya naubos yung almusal niya. Hati daw kami. Sabi ko, ako umaga pa. Hindi naman ako usually lalo pag pumapasok sa work. Kape lang talaga ako. Ewan ko sana wag nang mag-snow. Nung nakaraan mga bata ang nag-shovel. Ay kagabi, nag-shovel din sila kahapon. Parang 3 beses ata nag-shovel kasi nag-shovel ng umaga yung katong katabi namin mismo. Tapos nung bandang hapon, nag-shovel naman sila Jonas. Nung mga bandang maggagabi na yung isang side naman namin ang nag-shovel. Which is maganda rin kapag ganun tulungan. Hindi yung every time ikaw lang mag-shovel or sila lang. So alternate. Lalo ganyan kakapalang yelo. Pero sa likod, nagpasaboy ako ng ice melter kay Jermaine. Kasi nung nakaraan, muntik ako madulas dun. Delikado, mahirap na. Yan, papasok na ako guys. Pagtarga sila ng sasakyan, kaya manipis na lang yung pinagpag ako ngayon. Kapal ng yelo. Kaya paint ko lang ng konti yung kotse bago ko balik. Lamig naman ni Bella eh. Ano lang naman, minus. Yan. Grabe, sobrang foggy pa uwi.
Hello guys, ayan. Kakauwi ko lang from work. Nagpahinga lang ako ng mga 10 minutes. Pinahinga ko lang yung likod ko. Kanina nagpapatugtog si Happy dito sa taas. Kaya lang syempre alam niya na pag magbablog, ka-copyright. Kaya pumunta sa baba, doon siya nagpapatugtog. Medyo rinig pa nga din. So ayan. Mag-ready na ako ng pang dinner namin. So, magbe-bake sushi na lang ako. Kanina bago ako pumasok, nagsaing na ako ng sushi rice. Ayan. So, titimplahan ko na lang to. Usually, nalagyan ko yan rice seasoning. Meron na nabibili, yung nakamix na siya. Tapos, sesame oil. Tapos, yan ang kailangan ko sa sushi rice. So, cream cheese, sriracha. Kung ayaw nyo naman ng manghang, huwag na kayo maglagay ng sriracha. Tapos, mayonnaise. Usually, ginagamit ko sa yung Kewpie na mayo. Japanese mayo. Pero naubusan na ako. So, replace ko na lang siya ng mayonnaise. Medyo bawasan ko na lang ng konti. Tapos, syempre, imitation crab. Cucumber. Tsaka yung mangga. Isa lang yung nabili kong mangga. Parang sarap kainin. Kasi, mukhang tamis-tamis. Pero pang sushi rice, so hindi pwede. Yan. Tsaka itong yung rice seasoning. Yan. So, yan usually lang to. Thin slice lang. Pagsasama-samahin ko na lang siya sa bowl para isang haluan na lang. Medyo busy kami sa ngayon sa trabaho. Parang natapos na yung outbreak last week. Sakto pagbalik ko, nag-lift na yung outbreak ng COVID. Kaya back to, sila. So, for 3 months na wala ako mahigit. Outbreak. Pabalik-balik. So, wala silang buffet, walang mga special event. Ngayon, pagbalik ko, ayan. Sandamakmak. So, this week, meron coming na LLL. Yung mga special event yun. Tapos, sa Sunday, Chinese buffet. Kasi Chinese New Year. So, natapat. Yan ang maraming prep yung Chinese na buffet. Kasi ang daming gulay na hinihiwa. Usually, before buffet, pumapasok ako ng day before ng buffet. Pero this time, sabi ko sa chef ko, hindi ako makakapasok. Kasi parang enough na muna yung 5 days na pasok. Hindi ko kaya ng sobra for now. Kaya sabi ko, ipe-prep ko na ahead yung mga ibang kailangan. Tapos gagawa na lang ako ng list para sa ibang cook na magpe-prep para alam nila kung ano yung mga kailangan nilang i-prep. Tapos next week, Valentine's. Tapos meron kami cruise week. Tagal ko na rin gumawa nito, parang 1 taon na rin. Nung kalakasan, nung kausong-uso yung bake sushi nun, lagi akong gumagawa. Ngayon medyo matagal na kasi parang nasuya dati. Ngayon siya, pakita ka naman sa vlog din. Hi daw. Naghihiwa. Naghihiwa. Favorite niya yan Jermaine? Ay, ni Maple. Yung mangga. Every time makikita namin yung mangga, naalala na si Maple. Nakita niyo sa vlog yun. Yung baby, sabi ko nakita nila sa vlog. Baby nila, Baby nila. Louie. Patikim nga, parang masarap.
Bukas na pala yung operasyon niya. Hmm? Di mo yun text kasi ako. Kala ko 13. Bukas. Naurong pala. Text ko nga. Ano yun? Big sushi. Saan mo kayo batid ng ginawa mo? Yung pa na may lasa? Chicken yan eh. Saan? Kasi nag-ano ako eh. Nag-chicken embutido ako. Nagustuhan nila eh. Ewan ko si Daddy Jack kung gusto. Pero si Jones nagustuhan. Ha? Masarap ba? Ano yun eh? Mabilis ang ano lang. Mabilis ang gawa. Kasi nag-ano kami kagabi, nag-chicken burger. So ginawa ko, may natira pang chicken at tino. Kaysa ibalik ko sa, hindi kasi na pwede ibalik sa freezer yun kapag na ito na. So ginawa ko, may 3 malalaki natira na ano eh. Boneless na chicken thigh. Ginawa ko na siyang embutido, pero ano lang yun. Nilagyan ko ng garlic, maraming garlic, onion, carrots, pepper, at saka relish. Tapos, hindi ko nalagyan ng ng raisin, nalimutan ko. Pero okay naman. Nagustuhan naman la, so that's good. Ayun siya yun. Nakatry ka nga bala mo, dear? Giniginaw daw siya eh. Balot na balot eh. Malamig eh. Foggy, sobrang foggy ngayon eh. Hindi raw siya nakatulog kasi daw giniginaw siya. Giniginaw. Nasaan? Ito yung malamig na to eh. Kain ako kasi na bago ako pumasok. Kasi kung antayin ko pa. Usually kasi nakakauwi ako 7 o'clock na rin. Hindi naman sakto 7, mga quarter to 7. Eh kung sasaing pa at santayin ko, late na kayo makakain. Kaya sinahin ko na kanina bago ako pumasok. So ito pala yung ko. Ilalagay sa rice. Seasoning na siya, naka-ready na. Sushi na seasoning. Tansyahin na lang. Depende sa anong gusto niyong panlasa. Ano na to, medyo may alat, asin, tamis. Tapos naglalagay ako ng sesame oil. Mix lang. Sarap pag marami sesame oil kasi mabango. Yan, pag na-mix nyo na, set aside na lang. Kasi ito na yun, yung ang tawag mo dito, yung kanina hiniwa ko. Crab meat, mango, cucumber. So, halo na natin yung cream cheese. Soften na to ang cream cheese na to. Madaling may halo. Tapos, mayonnaise. Then, sriracha. Gusto namin medyo may konting anghang. Yan lang yan. Luwi lang hanggang ma-incorporate lahat bago i-assemble. Yung crab meat na nabili ko, sa Seafood City ko lang nabili. Hindi ko masyadong gusto. Mas masarap yung nabibili sa superstore. So yan. Lagay lang natin yung rice sa ilalim.
siksik na yan. Para mas madali siyang i-ano namin. So, lagyan ko muna nito. Furikake. Tapos ito na. Ito yung mabilisang ano, pag kailangan mo. As long as meron ka ng rice na ready, sobrang dali na nitong gawin. Kahit pag may mga handaan pwede nyo dalhin to. Pag may potluck. Pwede mo na rin siyang i-prep ahead. Halimbawa, bukas ang ano mo. Gawin mo na ngayon. Para lagay mo lang siya sa fridge. Pag kailangan mo na, lagay mo na lang sa oven. Tapos, dadagdagan ulit natin ng rice seasoning sa ibabaw. Napapakain si Jeremy nito. Nag-ano yun sa gabi niya siya kumakain Pero dahil paborito niya to, for sure kakain yan. Laki na nga ng pinayat Kita mo na sa mukha niya. Kaya pag sinabi niyang ayaw niyang kumain, hindi ko pinipilit. Kasi mahirap kaya magpigil. Tapos kukulitin ka na kumain. So yan na guys. Tapos bake lang. Dahil hindi naman siya galing sa fridge, hindi naman siya malamig. Lagay ko lang siya ng mga 15 minutes or 20 minutes sa sa oven. Yan na guys. Ready na. Tapos, ito lang. Yung roasted seaweed. Yan, kakakain lang namin. Sog. Sushi. Busog. Sarap. Kaya lang hindi ganun kaganda yung rice kasi iba yung rice na ginagamit ko, sushi rice noon. Yung ngayon yung roasted. Medyo bumuhagag Medyo buhagag. Hindi siya sticky gaya ng ginagamit ko dati. Pero masarap pa naman. Siyempre na. Nananakit ba yung mga ganito niya? Every time uuwi ako, sakit. Tapos parang gumuguhit sa likod yung sakit. Ay niya kasi pag maupo-upo ka din. Ang hirap kasi, ang sa trabaho kasi namin, dahil nga hinahabol mo yung oras. Depende sa menu. May menu kami na easy. Walang problema. Kaya nga ngayon daming event. Thursday, may LLL, prep pa para sa buffet. So, parang kailangan pagkasyahin mo sa ilang oras. Although may break time naman. Tapos sabi ko, i-breakdown ko yung break time. Kaso dahil nga naghahabol ka ng oras. Mas gusto ko isang diretso na pahinga na lang. Kaya pag uwi na ako sa bahay, nararamdaman ko na. Hindi ka na kumikilos Ito mo mararamdaman Kaya yung si chef sabi niya, okay ka lang? Okay ka lang? Which is nakakatuwa naman yung mga kasama ko kasi naman sila. Sobrang supportive. Ilang days na ako nakapasok. Bali, 4 na araw na ako nakakapasok. 2 days, tapos off ng 2 days. Tapos after a week or 2 yan, malalaman niya kung nakapag-adjust ka ba or talagang sumasakit. Masakit pa rin naman talaga kasi. Kaya lang, dahil nga may go signal naman na ng doktor, so talaga bumalik na ako. Wala nga naman okay na sa doktor tapos hindi pa na ako Sabi para daw ma-exercise talaga yung... Depende sa pasyente. Hindi, sabi para daw ma-exercise ko rin yung leg. Pero yung sakit sa leg ko hindi nawawala Nawala lang yung parang tumutusok dito. Pero yung parang may dito. May stiff. Parang stiff neck. Pero okay naman. Pag sa trabaho, di ko masyado naiisip Kasi busy yung katawan mo. Sa therapy mo ba? Babalik ka ba din? Kasi yung therapy niya doon sa aksidente niya, hindi pa na natapos Sa likod yun. Di ba na-aksidente? Pero dahil sa leg ko nga, kailangan ko rin. So, malamang kasama na isang therapy na yun.
Usually twice a week yun eh. Tumawag ka na ba? Hindi, kailangan ko pa ng ano sa doctor letter. Para dun sa Kay Cherry? therapy. Siguro before ano, baka next week kasi kasuhin ko na yan para makabalik sa therapy. Oo, dapat talaga. Sakit eh. Para like, parang exercise mo yung trabaho tapos minamassage ka doon. Tsaka hindi naman ako para sa pinupayal sa trabaho, kaya lang knowing pag nagtatrabaho ko, hindi talaga ako ano eh. Parang gusto ko lahat tapusin na. At saka gusto ko laging may prep the next day. Hindi ako sanay nung papasok sa trabaho na wala talagang, kumbaga yun lang gagawin mo yung kung ano lang meron ka sa araw na yun. Gusto ko laging ahead. Yun pala eh. Ikaw pala yung nagpapahirap sa sarili mo eh. Mas mahirap kasi pag may gaya ng may mga event kami, gaya ka ngayon na may happy hour. Syempre. So may mga extra trabaho na transition kailangan mo pa na lang eh. Kailangan hindi mo na ano talaga. Pag mabisa nga nalilimutan ko eh. May bubuhatan ako, di ba? Bawal ka magbuhat. Tawag ko sila. Ay, wag yan. Dapat ikaw yung mas nakakaalam kaysa sa kanila. Hindi, minsan nalilimutan ko rin. Dahil pag napuwersa ka na Pero sa yung talagang malaki yung sa mga soup, hindi ko talaga binubuhat. Nahayaan ko talaga sila. Kaya nga pag napuwersa kang bigla na wala sila doon tapos bigla kang bumuhat pa rin. Doon mo malalaman yung kakulitan mo eh. Hindi oh. Alam ko naman kaya kong buhatin. Matigas ang ulo mo eh. Kaya lang syempre yung kilos mo. Sanay ka ng ganon. Baga natural na lumalabas minsan. Hindi naman pwedeng babagalan mo lalo may hinahabol kang oras. Ay alas 4 start na sila ng ano eh. Dinner nila eh. Dire-diretso na yun. Sabihin eh, dapat mas alam mo para sa kanila. Pero wala kahit pan, exercise. Napapawisan na. Nandito ako, hindi ako pinapawisan talaga eh. Dapat nag-exercise ka ng time na yun eh. Exercise. Paalay lang na exercise ko nun eh. Kaya lang parang wala din eh. Mahirap. Hindi ka nga makaganon eh. Yung may pupulutin ka ng ano, yung nakatuwad ka. Hindi ka pwede pumulot na gano'n kasi parang medyo nakakahilo. Pero mas maayos ang balat ko pag nagtatrabaho. Kasi mamantika doon. Puro Singaw ng mantika. nangyari sa kamay mo. Di ba ka nag-dye ako naman? Doon sa baba. Daliri. Nangingitim. Bumoto ka ba? Eto, batiin natin sila, yung shoutout. 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 Ronald Mann. Maria Rosario Peregrino. Marilyn de la Cruz. Yolanda Kasama. Bunso Onde. Bald Eagle of Alaska. Georgia. Gregoria Zabalero. Tapos si Jacob and Grayson ng Jacob's Corner. Yan. Hello. Tsaka ano pala, sa anak ni Sis Janelle. Belated happy birthday kay Lian. Happy birthday. Salamat sa inyong suporta. Kami yan lang naman. Kasi back to work nga, medyo busy na. So, minsan late na talaga yung mga reply. Lalo sa mga comment. Dahil busy na. Lalo nag-a-adjust. Sobrang foggy pa ngayon na pauwi. Kailangan, yung mata ko parang sobrang sensitive sa ilaw. Pag gabi, nasabayan pa ng foggy. Lalo sa may bandara sa may... Paano ginawa mo? Binuksan ko yung yung Fog light. Malaking bagay ng fog light eh. Sabi sa'yo, malaking bagay. Lalo sa bandang doon sa may trabaho, talaga iba yung pagka-foggy niya, makapal. So Jeremy, pakita ka Jeremy. Medyo lumilit na yung mukha niyan. Dadayot na yan eh. Hindi na kumakain yan eh. Ay, pogi ah. Tawas eh. Diet na yan. Baka pag nasa labas kapag break time mo eh. Burger kinakain mo. Chocolate bar. Sabagay, okay lang siya kumain basta sa umaga. Sa gabi, ngayon kumain siya as in konti lang kinain niya. Very good na nga, magaling na magpigil. Kailangan ako naman. Tsaka si Jonas. Si Jonas nag-start ngayon, balik na naman sa kain eh. Sa umpisa lang yun eh. Sa umpisa lang. Ngayon, pati pag uwi galing trabaho, kakain ng konting kanin.
Hapunan kanin Kapag ulit. sinanay mo na ganun yan, wala, tuloy-tuloy ka na. Lalo ang rice, lakas makataba ng rice. Sushi rice na. Kailangan na rin mag-diet. Mabigat na. Say lang. Yan naman guys. Kami malapit na namin matapos yung soprano. Kaya kami napupuyat din eh. Pero mami, pilit na namin makatulog ng maaga. Sopranos! Paano guys? Salamat ulit. Ingat kayo lagi. Thank you for always watching. Please like and subscribe. See you in the next vlog. Bye!